gawin ay may pakita lang kung gaano ako ka-sincere sa pakikipagbalikan. Unti-unti. Noong una ay madalang akong tumiskarte hanggang sa naging araw-araw na nga ulit. Lahat ng alam kong gusto niya ay ginawa ko. Pero sa totoo lang, nakakapagod. Pero sumunod. Ilang beses na akong pinatigil ni Jay. Mas madalas pa nga na hindi niya ako pinapansin. Lahat ng yan ay ayos lang sa akin. Basta maging kami na ulit. Tumagal din ang mga 5 buwan ng panuluyo ko, pero kahit ano talagang gawin ko, Popoy, ay parang hindi na maibabalik yung dating kami. Hindi ko naman masisisi si Jane kung hindi niya ako doon bigyan ng isa pang chance. Hirap siyang magtiwala noon, pero nagawa niya mag-commit sa akin. Bagay na hindi ko naman iningatan. Ngayon, ay mas hirap talaga siyang pagkatiwalaan muli ako. Pero kahit pa ganoon ay naiintindihan ko naman, baka talagang hanggang dito lang kami. At dumaan lang kami sa buhay ng isa't isa para magbigay lang ng aral. Popoy, maraming salamat at naibahagi ko sa inyo ang buhay pag-ibig ko. More power pa sa inyong programa. Nagpapasalamat, Ian. #DMOR Nasanay. At yan na nga ang napakabigat, napakasakit na pagtatapos ng kwento natin ngayon mula kay Ian. At syempre, pinabigat nga sa pamamagitan ng desisyon ni Jane na no. Kaya minsan talaga, malalaman natin, sabi nila, meron ako nabasa na sabi ng marami, you never know what you have or what you got until it's gone. Hindi mo raw malalaman kung anong meron ka, tsaka mo na marirealize kapag wala na to. Yan. Pero ang totoo daw talaga, you knew what you had. You just never thought you'd lose it. Okay. Ayan, alam mo raw kung gaano ka-importante yung meron ka. Pero hindi mo ni sa hinagap inisip na mawawala pa sa'yo. Yan ang dahil sa pagiging swak na swak. Ayan, sa pagiging masyadong kampante, sa pagiging masyadong abusado. Ayan, sa pagiging mapagpaibabaw o mapagmalaki sa kanyang pakikipagrelasyon nung sila pa Diligo man na. Jane, diba? Parang masyado ka naman yata maging overly confident, diba? Na hindi na mawawala talaga sa itong si Jane na kahit anong gawin mo, parang